Ako nga pala si Second Lieutenant Jesus Pailano Constantino, 745360, SR Class 87-87, Conqueror. Share ko lang mga buddy yung aking naranasan na mga encounter. Ang medyo matindi na labanan niyan na nangyari naman dito sa area ng Kamsur. Kasi 1990 nung pagka-dissolve ng regiment yan, 1990 ginawa kaming strike company ng 2ID. Kalahati ng 5th company, kalahati ng 8th company. Di parang 13 company, malas daw. Kasi bago unang lakad nga namin, nagkaroon kami ng vehicular accident na halos yung isang team, isang section ay wounded, namatay, wounded dito sa area ng Labo. Dito sa may barangay Bautista. Nabunggo yung 6x, nabunggo ng minibus. Yun yung niyan. Di sa madalit sabi niyan, di na-organize nga si strike company na ibinigay sa amin ng area itong kalsada na bubutasang highway nung panahon yan, itong Quirino Highway. Quirino Highway. Isinakay kami ng tren dito sa Naga na team by team, ibinababa kami sa bawat target. Saka na lang magli-link up pagka halimbawa isang team after 50 meters o 100 meters, baba, patrolling, operasyon. Yan. Doon ko naranasan naman ng araw-araw na enkwentro. Bawat lakad, walang pahinga. Meron yung maranasan mo ng 2, 3 beses sa maghapon. Meron yung merienda sa umaga, tanghalian, pag binalikan mo yung encounter area, nandun ulit. Ang hindi ko talaga makalimutan na encounter yan, yung December 5, 1990. Kasi nag-declared ang brigade na last operation ninyo ito bago kayo magkaroon ng Christmas break. Ay, grabe naman na yan, edi nag-uulan-ulan. Sinong CO nyo? Ang CO namin dati ay si Lieutenant Rentusa, na ang kanyang XO naman si Lieutenant Balyaw. Pero ang unit na yan, ano na? Strike company pa rin nung araw, 2ID. Kung sa ngayon ay Recon Company. Ang pangalan naman nila ng panahon na yan ay Strike Company, Striker ng division. Kung saan yung magulo na area ng division, doon kami dadalhin. So Ranger kayo lahat? Ranger lahat. Hindi, nahaluan kami ng itong mga yung galing sa division na yung bagong, halimbawa na transfer sa ibang unit, dahil kulang nga kami, pinasukan kami ng halos, wala pa naman 10 ata yung naipasok sa amin na noon, na hindi Ranger. Kasi may mga hindi Ranger na nakapasok sa amin nung panahon na yan eh. Pero natuto na rin sila nung panahon na yan. Meron nung unang pagsasama namin, sabi niya, puta, Ranger yan, maniwala ka dyan, parang ganun ba? Ito nung bumalik ngayon sa regiment, nag-Ranger, ganito pala kahirap. Doon na nalaman na mahirap pala. Mahirap pala yung mag-Ranger, hindi basta-basta. Meron yung 2, may 3 beses, hindi nakapasa. E di hanggang sa madalit sabi, nakasurvive din. E di balikan ko yung encounter namin dyan sa parte ng yung ilog ng ilog ng Kilbay River dito sa may yung Quirino Highway na yan eh. Pero wala pang kalsada ng panahon na yan. Ang means of transportation lang itong train. At saka yung yung terrain. Ang terrain, medyo naman yan, hindi naman na matataas na bundok. Kung sa yung mababa naman ng bundok, kaya lang talagang pugad ng NPA yun. Gawa ng wala eh. Akala mo yung napapanood natin sa mga sine, sa TV, na yung mga hukbalahap na yung mga Vietcong na naglalakad dyan sa area, makita mo, nakakarbin, nakagaran, naglalakad dyan na baliwala. Hindi, ganun, habulan na. Habulan yan. Nung time na yan, Master, sinong commander ang sikat mo? Ang CEO, nandun pa si noon, si late Colonel Aromen.
I mean, sa kalaban. Sa kalaban, panahon na yan ni... Hindi ko natanda kung panahon na yan na ano, Commander. na commander na yan. Yun ang biro mo yung encounter na yan. E di sa isang section kami, tatlong... Ikwento mo yung... ikwento ko yung... fight. yung par fight na yan, ang nangyayari kasi, di isang team, isang section kami lumakad. Yung team ni... Nandun ako kay team ni, ni Lieutenant Balyaw nung araw. Di ako rin, ang dala kong radyo naman nung araw, yung 773. 773. 773 yun eh. Maliit lang. 773. Iba yung 77. Mas maliit yung 77. Yung 773 mas malaki. Karang kung sa ano ngayon yung walkie-talkie baga na ganito lang ang kaliit. Yung 773 mas malaki yan. Yun ang team by team na mayroong isa doon. Tapos isang 187, sa isang section may isang 187. Tapos sa 773 ang dala ko. Di sa madalit sabi ngayon yan, nung alis namin yan, inabutan kami ngayon ng baha. Eh di ang target namin sa kabila kasi malakas na nandun yung kalaban eh. Bakit baha? Inabutan kami ng di umulan, bagyo. Tapos inabutan kami ng bagyo. Sa madalit sabi, yung isang section na yan, ang nakatawid ay 7 na assorted team. Isang section kayo? Isang section kami. Kailangan yung tumawid ng... Tumawid para makuha namin yung target. Okay. E di, sa madalit sabi ngayon yan, meron yung, kung sa yung isang team nakalusot, pero yung isang team hindi nakalusot. Kasi yung na yan, yung style kasi niya, siyempre yung ilog, maluwang, mababa. Hindi pa ganong, hindi mataas ang tubig. Kaya lang, kung sa yan, hanggang baywang ang tubig niya, kaya lang batuhan. So, gaano siya layo na tawirin? Ang tawirin mo niyan, nasa 50 meters. Hanggang doon. Yung tubig niya, pero kasama yung pinakabangbang niya, yung batuhan, maluwang na ilog. Malaking ilog. Open. Open yan. Yun lang talaga ang tawirin? Oo. Wala na. Yun ang pinakababaw na area. Kasi doon sa taas niya, meron yung isang creek ulit na kukonekta sa malaking ilog. Okay. Eh di, sa madalit sabi, nakarating kami doon sa kabila. Di, wala pang putukan yan. Di nakatawid. Eh di, bumalik kami. Okay. Bumalik kami kasi hindi makatawid yung kalahati. Hindi makatawid dahil? Dahil mataas ng tubig. Mataas na ang tubig yan. Hindi na kaya. Malakas na eh. Hindi na kaya. Di nagdesisyon si Lieutenant Balyaw na balik na lang tayo. Di nakaluto na kami, nakapag-almusal na kami, nakapaklans na, panghapunan na yun eh. Eh di pagtawid namin ngayon, dun na. Inabangan kami ngayon sa ilog. Pabalik na yun? Pabalik kami doon sa makikipag-link up kami doon sa team ni Lieutenant Rentosa. Na hindi nakatawid? Na hindi nakatawid. Makikipag-link up na kami. Eh di nung pagkatawid ngayon yan, eh di dala-dalawa ang eh di yung una, eh di siya ang cover fire doon sa eh di ang alam namin, wala pang putukan, walang kaputok-putok pa yung panahon na yan. Eh di nauna yung dalawa. Mga anong oras? Tanghali, mga alauna na yan. Alas 12, alauna ng tanghali. Nauna ang dalawa? Oo, kaya lang makulimlim. Nauna yung dalawa, tumawid yung dalawa. Eh di langoy na yan eh. Yung bang sabi ko nga sa'yo, pagka inunat mo yung paa mo, dapat may ilak mo yung pit mo, yung jungle pack mo sa batuhan para hindi ka maanod. Wala kayong punturap? Wala, hindi pa uso. Pero nagkaroon din kami ng punturap. Pag-withdraw namin, improvise na yun. E di, encounter yan. E di, unang arangkada pa lang kasi ang unang tumawid yan, nakatawid yung isa. Ngayon nung nagkaputukan, pinilit ni Buddy si Lapugot. Pinilit niyang tumawid yan kasi pumutok na eh. Sabi niya, Buddy, kailangan ko makatawid kasi yung 60 ko nasa kabila. Hindi nitawid yung 60 eh. Hindi niya nitawid yung gamit niya. Kaya pinilit niya nung kalakasan ng putok yan, hindi mo alam kung kanino ka mag-cover fire. Kasi yung kalahati, nasa likod ang kalaban. Yung cover fire mo naman, dito sa kabila, para makatawid yung tropa mo. Pagdating sa kabila, ang unang nawundid, si Unciano. Habang tumatawid kayo, biglang pumutok? Oo, pumutok na yan. Nagkaputukan na yan. Yung tropa sa kabila, nawundid si Unciano. Si Unciano ang nawundid. E di, na hindi namin alam na mayroon din silang kalaban sa kabila. Kasi sabay-sabay yan eh.
Pagdating doon sa blocking force sa kabila, sa 16 IB naman, doon sa kabilang barangay, nadalian din sila, pagtawid sa ilog, namatayan din sila doon. Di sabay-sabay na encounter na yan eh. Di, ang pagkaalam namin, kami lang yung na-enkwentro. Kami lang yung tropa namin na-enkwentro. Eh di, sa madalit sabi ngayon yan, di inabot ng... Ano na, nakawatak-watak na. Kawatak-watak na. Eh di sa madalit sabi, aanim kami ngayon naiwan doon sa kabila. Doon na. Ilang beses kaming isinerch. Na mismong kabady ko yan, sa pisto namin, baliktaran na eh. Touching distance na lang. Kasi wala na. Nandun kami sa, kung sa ano na yan, alas 2, alas 3, alas 4 ng hapon, isinesearch na kami ng kalaban. Maririnig din ang kalaban? Eh, hindi mo maririnig. Kita mo. Kita mo. Ginagapang ka. Naka M203, naka black patig. Naka black patig yan. Paano yun? Paano kayo nag-react? Ay di, stay put. Stay put kami doon sa ano, sa Bangbang, doon sa ilog. Hindi rin kayo makagalaw? Hindi kami makagalaw yan. Kami na ang nilalapitan, kami ang isinesearch. Bakit? Wala na. Ay di, simula alas 12 ng putok hanggang alas 3. Ilan ang bala mong dala? Ilan magazine ang dala mo? One basic load. O, one basic load. Pero dala mo ba lagi ang one basic load mo? Ang pinakalimit na dala mo lang naman hanggang 7. 7-8. 8 magazine ang dala mo. O, sa totoo lang, yan lang ang dala mo talaga na ano yan. Eh, magdadala ka ng ano yan. Ang katwiran kasi natin yan, ang training ni Captain Bulagay, isa, bala, katumbas 10. Diba? Ayan ang nasa ano natin yan. O di, tama na, ilang magazine mo. Ito na kamo ngayon noong padating na ng pahapon na yan. Ubus na yung bala nyo? Ubus na. Sabi nung isa, bade, ilang pang natitirang bala mo? Sabi ni Toto de la Cruz, si Dionisio. Sabi niya, sir, ito na lang ang bala ko. Sabi niya, kay Lieutenant Balyaw, ikaw ba de? Sir, meron pa dito yung tira nila pugot na lakaling na naiwan na nakabanduler. Yun ang pinaghati-hatian namin. Yung nakaling na yan, yun ang hati-hati namin. Saan naka-importen? Saan naka-imported? Oo. Ay, yung naka-Armalite, ilan lang kami, 6 kami. Puro lahat ay bagong kasal, bagong asawa. Yung mga, kung saan, lahat ay pamilyado na yung naiwan doon. Kasi Sir Balyaw noon, bagong kasal din lang yan. Ikaw? Dalawa ng anak ko nung panahon na yan eh. Kaya sabi namin, puta nga, si Tampuhan, yung mga ano, Guna, kasama pa si Guna ata niyan noon. Aanim kami niyan. Ito ngayon noong sa madalit sabi, madilim na. So wala na kayong... Wala nang bala. Siguro ang bala ko lang, wala nang 20. Na himay-himay doon. Kasi pagka nagkaputukan, kahit kakalahati ang laman ng magazine mo, change magazine ka, banot ulit. Di, 1-2 putok, hinto ulit. Tapos isi-search ka na naman ng kalaban. Aapakan ka na nga laang. Aapakan ka na. Maapak. Madilim na eh. Zero visibility na. Oo, zero visibility yan. Kasi yung rescue namin na itong air supply, ito namin chopper na mag-ano yan, yung Hikorsky na yan, hindi makalapit at tinitira. Ang ginawa, bumalik. So ibig sabihin, hanggang gabi yun, Master? Inabutan kami na hanggang umaga. Pero hanggang gabi, ang putukan. Yung alas 6, alas 7, nagkakaputukan pa isa-isa. Eh di yung putukan na yan ng hanggang dilim na yan, di ang ginawa namin, nung medyo yung medyo tumahimik ang putukan niyan, ang ginawa namin, sa ilog kami nag-withdraw. Sa ilog. Doon namin nagamit yung punchurap. Siguro sa yung alas 8 hanggang inabot kami ng hating gabi hanggang umaga, doon kami nag-withdraw. Pero sa estimate na nilakad lang, palutang-lutang kami sa tabi ng baging, sa tabi ng ilog. Kasi lampas tao na yung sa tabi, malalim ang tubig na. Malalim ang tubig, lutang-lutang lang, pagapang-gapang kang ganon. Doon ka, nag-ano na yan, aanim kami. Dikit-dikit kayo, dikit-dikit, wala nang yan eh. Di noong nakakita kami ng medyo maliwanag sa dulo, siguro mga alas 4 na ng madaling araw. Alas 4 na yan. Inilabas ngayon ni Sir yung kanyang kutsilyo. Merong kutsilyo yan eh, yung knife. Si Sir Balyaw. Ito na, nag-decide na natatawid kami. Doon na nagamit ang punchurap namin, hindi puncho. Katawan ng saging. Yung katawan ng saging na yan yung ginamit namin na tumawid sa kabila. Bago magliwanag, nakatawid kami sa kabila. Wala na. Talagang kung sa na yan
lahat ng kung sa ano na yan, ginawa na ng parang para maka-withdraw ka. Kasi nandun, isinesearch na kami. Marami ang kalaban. Marami. Kasi may 50 caliber, may 60 caliber. Yan yung ano niyan. Kung sa 150 na grupo yan, meron. Kasi nag-link up na yan eh. Yung grupo na yan eh. Kumbaga, ang ginawa niyo doon, survival na lang talaga. Survival na, yung pagdating mo sa ilog. Wala ka nang magawa doon na ano na yan. Yung sasabihin mo yung gabi na yan na ano, na pick upin ka pa na puputukan. O di siyempre, withdraw kami sa ilog. Pagdating sa ilog, gapang sa ilog, pagkadamuhan, at malalim ang tubig, di nakatayo na, pagapang-gapang ka na ano na yan. Kaya sabi niya, December 5, magpapasko na yan eh. O magpapasko ng panahon na yan. Di sa madalit sabi ngayon yan, nakatawid kami. Di parang kung saan yan, medyo yung dalawang Oscar namin, nagkasisiyan. Bakit? Nakapag-link up na kami. Mga alas 8 na ng umaga. Sabi niya, bakit hindi mo kami in-reinforce? Ganito. Ganito rin ang nangyari sa amin eh. Di ang alam namin, kaya hindi nakapag-reinforce sa amin, ay walang encounter sa kabila. Pero may wounded doon sa kabila. Mayroong wounded. Si Unciano. Wounded yan, si Unciano yan. Si Master Lapugot na naiwan. Sila pugod na naiwan, nakapag-link up na rin kay Lieutenant Balyaw. Doon na nakapag-link up na. Pero nung gabi na yun, Master, na sabi mong maapakan, hindi kayo nag-react talaga kahit nandun ang kalaban? Hindi, puputukan mo. Puputukan mo yan. Di maririnig mo na lang na, gano'n na lang. Hindi mo sa measures kasi mas marami sila eh. Pagka nakita mo yung bala ng kalaban, yung bala ng M203 niya, loaded pa. Yung naka-sling dyan sa kanya, madami pang laman. Kami, hindi ka man makapag-maneuver kasi kahoyan, gawa ng yung daanan ng Carlabaw siguro yan na medyo malalim, doon kami baliktaran kami ni Sir Balyaw nung araw na yan. Yun ang mismong kabady ko, no? Gawa ng pagtawag na sa radyo, di siyempre magkasunod kami. Pagka niyan, sabi niya, dito ka bari. Dito ka. Di naka-hold the line kami talaga yan, ang 6 na yan. Hold the line. Walang alisan yan hanggang dumilim, hanggang gumabi. Iintayin mo yung kalaban na lumapit na kasi hindi ka makapag-maneuver eh. Kung makapag-maneuver ka man, madilim na, wala na. Baka mamaya, madisgrasa pa yung kasama mo. Basta ang diskarte nyo lang, pag dumikit ang kalaban. Pag dumikit ang kalaban, putok. Putok. Kasi siguro, ang natira na lang ng magasin mo, ang bala mo nung panahon na yan, mahina, palagay natin, 2 magasin. Hindi pa puno yung 2 magasin mo. Snipe na lang. Bawal ang happy trigger. Ganoon lang ang ginawa namin noon. Kumbaga, surbol-surbol. Oo, surbol-surbol. Pagka narinig mo na umungol yung kabila, yari. Di tahimik ulit, makikiramdam ka na naman. Pagka pumutok sila, di sasabihin nila, marinig mo puta mga buhay pa. Di tahimik ulit. Tahimik yan. Pagka nakita mong lumutang at lalapitan ka ulit, putok ulit. Di isa-dalawa lang ang putok. Di tahimik ulit. Sa 5 beses kaming isinerch sa awa ng Diyos. Walang may tama sa aming 6. Pero ano yung kwentuhan nyo noon nung parang alanganin na kayo? Yung kayong anim? Di, ang na lang dyan, sabi niya, Badip, tayo pala yung mga naiwan, puro pamilyado, papasko pa naman. Kaya yan. Di parang kung sana yung iba nagninegatibo na, wag. Di, niyan, nung natapos nga yan, sabi ni Sir, salamat mga buddy at walang nalaga sa atin, mga ganun yung niyan. Si Sir Balyaw nung araw na yan, pagkatapos ng pumunta si Brigade Commander, si General Mayo ata yan. Si General Mayo pumunta, si Estrella pumunta, nagkaroon ng award. Pero yung barel, walang promotion, walang nung panahon na yan, hindi uso ang promotion noon, hindi uso ang triple M. Walang sa dami na yan, sabi ko ngayon, sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, araw-araw inkwentro. Pero yung araw na yun? Yung araw na yun, yun ang hindi ko talaga makalimutan. Kasi halos yung blocking force, di kami ang main effort, yung supporting effort na 16 IB, nadali din sa kabilang barangay. At saka muntik na rin kayo doon? Oo, muntikan talaga. Kung sa nga niyan, diskarte nga lang. Kasi pagka yan nung umabot ng alas 7, yung madilim na, alas 7 ng gabi, putukan pa yan
Hindi nyo kayang tawirin ng ilog. Hindi mo kaya. Dahil malakas ng tubig, mataas na eh. Lampas tao na yan eh. Anong umaga kayo? Nung umaga, mababaw pa hanggang baywang. Hanggang baywang yung pinaka, ano, kasi ang tabi, malalim. Ang gitna, mababaw, pero Kasi batuhan. naulan pala siya. Oo, naulan. Inabutan nga kami ng bagyo. Wala kayong kain-kain. Ayun lang, yung kain namin na yan, yung nakatawid kaming 6, yun ang kain namin. Pagdating ng gabi, wala nang kain. Hanggang kinumagahan. Nung nakapag-link up na saka lang kami nakakain. Nandun na yung survival. Nandun na yung punturap. Kung paano ka tumawid na ano niyan. Edi, siyempre, hindi ka man pwedeng sabihin mo, tanggalin ko yung kumbat ko. Wala. Kasi nung ano kayo, Master, nung mga gabi na, nung bagin-bagin na lang kayo, palutang-lutang. Oo, palutang-lutang sa gilid. Kapag aalis lang kayo doon sa... Para maka-exit lang kami sa encounter area. Nasa Kilingson kami eh. Simula doon sa encounter area, tapos batuhan, papuntang tubig. Yan ay nasa 15 to 20 meters yan. Di yun ang gapang namin na tumawid ng tubig ng ilog. Doon kami nag-exit. Withdraw kami sa tubig. Pag withdraw sa tubig, pagka nadaanan mo ang baging, yung bangin talaga, doon na, parang nag-ano ka doon. Eh, tabi-tabi na. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Kasi dito na lang, hanggang ang tubig na makita sa iyo, ito lang ulo. So, lubog lahat ba? Lubog lahat. Lubog lahat, tapos ang barrel lang ng ano mo, ang nakalutang, yung barrel ng baril, kasi nakaangat, ay di yun lang nakita mo ulo at saka yung dulo lang ng baril, ang nakalutang. At saka medyo madilim kasi... Madilim na. Talagang madilim na kasi gabi na eh. Zero visibility. Oo, gabi na yan. Gawa ng yung alas 3, alas 4, ano na yan, zero visibility na yan eh. Pag ano, no? Oo, yung panahon na yan. Ano eh, ay yung mapags na ang sitwasyon. At saka ang bundok, Hindi naman bundok na bundok eh. Hindi bundok na ano, patag lang. Maliliit lang ng bundok niya. Maliliit. Nyugan, tapos kahoyan, tapos talahiban. Yun lang ang area. pero walang nag-negative. Walang nag-negative. Lahat. Ano lang, ano ba to? Ay di kung sa ano, nag-iisip lang na ano, nagpaparamdam. Pero pagdating nung area, nung nandun na, ano na eh, talagang kung sa ano na yan eh, hindi yung sasabihin mo na ganito, yung iiyak, wala. Wala. Talagang hold the line. Hold the line. Mabuhay tayo. Oo. Puro pa naman. Eh, puro bagong kasal, bagong ano, may mga bagong panganak yung asawa. Di kung siyempre, nag-iisip na ganon. Pero nung kalakasan ng putok, wala. Noon na lang, nung nakatawid, nung kwentuhan, nung nakatawid na kami. Ganon ang ano yan, ng encounter na yon. Eh, grabe na ano, yun ang hindi ko makalimutan talaga na encounter yan. Talagang, yung encounter na sasabihin mo na yung putambos, yung kung sa ano, meeting engagement, doon, pangkaraniwan na yan. Pangkaraniwan yung meeting engagement na yan. Doon sa area. O sa area na yon. Pero yung maano kayo, yung, kasi yun, talagang close battle talaga yun na ano eh. Eh, biro mo naman yan na, nung unang tirada sa amin, unang pumutok sa kanila, yung 50 at saka 60 gunner nila. Yun ang unang pumutok, ay volume fire. Ay di taranta ka. Ay di, sabi ni Lapugot sa akin eh, "Bade, kailangan kong makatawid." Kasi wala kami, paralyzed. Nagluko pa yung isang 60 namin. Ay di, yung isa, kailangan kong makatawid para makuha ko yung gamit ko, sabi niya. Eh di, pagka naman yung naka-important, pagka pinagsabay mo naman na 2-3 putok, malilito na rin yung kalaban. Kasi hindi ka man pwedeng makapagputok ng M203 dahil nasa ilalim kayo ng kahoy, punong kahoy. Wala na, hold the line talaga doon. Hindi ka makapag-maneuver. Kung magmamaneuver ka man, baka yung maneuveran mo, kalaban na. Kasi 2 meters, 3 meters lang pagitan ninyo sa kalaban. Batuhan ba? Oo. Eh, masukal na ano, masukal yung area na anuhan namin, na pistuhan. Hindi ka makapag-maneuver talaga doon. Malaking ano na yan, malaking grupo. Kasi yung grupo na yan, December, January, nung nadali naman ng Persaibe, na nadali nung itong kasamahan namin na galing sa PIP at saka IT Company, na napapunta ng Persaibe, yun din ang nabunggo nila dito sa may Tangkong Baka. Na doon naman na matay sila Late Mataya, Late Kimayong,
Yung kay Litgat Dula naman. Yung nabunggo namin, yun din ang nabunggo nila. Sunod na buwan. So after nung kuan, ang anong balita? Walang patay ang kalaban nung nangyari. Ang sa ayon sa ano niyan meron. May mga patay. Wounded, may patay sila. Pero wala kayong recover na. Wala kaming na-recover kasi ano na hindi man kami makapag-search dito sa area. Gawa ng gabi na kami nakapag-withdraw. Ilan lang ang bala mo. Makakapag-search ka pa ba ng ganon? Hindi ka makapag-manubra, hindi mo alam ang terrain. Stay put. Tapos sa change position, doon kami sa ilog, nag-change position. Tapos binalikan namin doon sa kinamagahan, dito na sa kabila. Kaya lang hindi ka makatawid dahil malakas ang tubig. Malakas ang tubig na yan.